Makoy. Makoy, maliban sa mga girls na iimbitahin ng mga boys, ay meron pa na isang babae sa loob ng aking bahay. Palagay ko ay kilala mo siya. Siya po yung nasa isip ko, hindi po ako sigurado. Starts with the letter... E, kuya. Ilang letra? Alin, kuya. At ano ang relasyon mo sa letter E na yun? Kaibigan po, kuya. Naalala mo nung bago ka umalis ng aking bahay, mayroon kang sinabi sa akin. Naalala mo pa yun? Opo, kuya. Totoo po, kuya. Nakakalungkot, kuya. Kasi hindi ko talaga siya gano'n nakausap. Lalo na nung nandito po kami sa Pilipinas. Basta siya yung nakakalamang talaga sa lahat ng babae na gusto kong makausap at makasama. Kaso nga, yung time nga na ito, medyo bitin pa, kuya, na nakasama ko po siya dito. Bilang nandito ka at siya rin ay narito, sa tingin ko, mayroon kang oportunidad para magawa yung gusto mo. Mayroong ball na mangyayari. Ikaw lang ang lalaki na walang partner. Susubukan ko po, kuya. Na? Magka-partner. Anong gagawin mo? Gagawa din po ng way para po may imbitahan po si Aling Elise. Opo ka. Meron akong naisip paalam sa'yo. Isang bagay na gusto kong ibalita mo rin sa mga girls. Kanina, isa-isa kong pinatawag ang mga boys. Isa-isa silang munot ang pangalan ng mga girls. Kung sino man ang nabunot nilang pangalan, yun ang taong tatanungin nila, maaari silang maging partner ng boy sa ball. At dahil meron lamang 5 lalaki na teen housemate, 2 babaeng housemate ang walang partner. Gusto kong ibalita mo ito sa mga girls at magantay na kayo sa living room dahil sa ilang saglit, lalaman nyo na ang resulta. Exciting! Tapos ang bango sa ang bango sa confession room. Ang bango, tapos kaamoy nga. Meron ka Parang ni Makoy yung isa siguro sa gamit mo. Ay, oo. Nalalayan ka. Go! We have one more. Special. Yes. Alam ko yan eh. Alam ko yan. Wait lang. Sabihin lang ako, kaya ako naka-blindfold ngayon kasi hindi ko kasi kayang kausapin ka ng nakatingin sa'yo. Nakapano. Lahat ng sabihin ko ngayon ay gusto ko lang sabihin to kasi ano yung nararamdaman ko talaga. Habang tumatagal, di ko lang kung bakit nag-iba yung tsura mo, lalo nandito tayo sa bahay ni Kuya. Habang tumatagal, lalo kang maganda. Habang tumatagal, nakikilala kita. Kaya nakita ko kung paano ka humarap sa mga pagsubok. Masabi ko may pagmamalaki kita bilang kaibigan. Yung huli, kaya ako naka-blindfold, ang dahilan ay gusto ko subukan ng sarili ko na sa pamamagitan ng maramdaman ka, alam kong ikaw yun. Sorry, ang corny. Daya mo eh. May strategy ka eh. Ayun, Elise, pwede pa kitang maging partner sa ball. Ay, ano? Ano ba talaga? Nakakabali. Oh, oh.
Excited na nga ang buong bahay dahil sa paparating na Swear Teen Ball kung saan makakasama pa nila sina McCoy at Elise. Pero bukod sa gabi ng ate ng bahay ay sinabi na rin ng kanilang kakantahin bilang performance. Yung ano po, Kuya Chinito, yung title, Bayeng. Kasi po yung pinili namin kasi mas komportable po siya, tapos ako na lang po yung mag-a-adjust po. Sige. Makoy, smile ka nga. Yung totoong smile. Parang chinito ah. Sige na, ensayo na kayo. Basta ano, no? Na? Sweat glands. Ang tulad ko. 1, 2, Gawin ko. 3, 4. Yan na naman siya. And then, Tapos, Hinahapunan nagpahinga ang housemate sa living room. marunong ka ano, yeah, boy tulog namin. Fashion designer yan. Boy tulog. Fashion designer. Seryoso? Boy tulog. Diba? Seryoso? Ha? Yan ang course ko. Bigat ng paa mo, ha? Pag po tinatanong ko po sila kuya, paano sila para yung parang hindi nila sinasabi talaga yung totoo. Marami pa silang cheka-cheka po kuya, pero nararamdaman ko po yung feelings po nila. They're very cute together. And McCoy, when he, he's lying down, he looks over and just stares at Elise. He tends to do it quite a lot. I think one of my main goals, things that I want to see in this house, is Elise and McCoy together. Actually, it's just frustrating sometimes seeing them, just beating around the bush. Because I just want them to get together already. Kaya baka we can help. Closer to each Yes other. kuya. Kung pwede lang po na makatulong kami para bang they're together na po kuya.